Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Magtanggol po at sa araw na ito, ating tatalakayin ng paksang ang mga nakatagong panganib ng letsugas sa kalusugan ng mga nakatatanda. Mga minamahal kong kababayan, naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung paanong ang isang sariwang dahon ng letsugas sa inyong hapagkainan ay maaaring maging isang tahimik na banta sa inyong mga bato o kidney? Marami sa atin ang naniniwala na ang letsugas ay isang napakalusog na gulay, na habang mas marami ang kinakain ay mas mabuti, kaya't araw-araw ay kumakain sila ng isang malaking mangkok nito nang walang anumang pag-aalinlangan. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, sa ilalim ng ilang partikular na kondisyon, ang mismong gawin na ito na tila hindi nakakapinsala ay naglalagay ng matinding bigat sa ating mga kidney na natural nang humihina habang tayo ay nagkakaedad. Ang katotohanan ito ay maaaring mahirap paniwalaan sa simula. Ang letsugas, na itinuturing na pambansang gulay para sa malusog na pagkain kapag kinain sa maling paraan o hindi angkop sa kondisyon ng isang taong lampas 50 anyos, ay maaaring makagulo sa balanse ng mineral sa katawan at pilitin ang mga kidney na magtrabaho ng sobra-sobra. Sa aking mahigit 35 taon ng pag-aalaga sa mga pasyente, nasaksihan ko na ang hindi mabilang na kaso ng mga naospital dahil sa mabilis na paglala ng sakit sa bato, at ang malalim na dahilan ay nagsimula lamang sa mga pang-araw-araw na gawi sa pagkain na tulad nito. Ang dahilan kung bakit tapat kong ibinabahagi ito sa inyo ngayon ay hindi para kayo ay takutin, kundi para maiwasan ang mga pagsisisi sa huli. Napakaraming nakatatanda ang naniwala na pinapalusog nila ang kanilang katawan hanggang sa humarap na sila sa dialysis machine at doon lamang nila napagtanto na matagal na palang mahina ang kanilang mga bato. Pagdating sa edad na 60, ang water filter ng ating katawan na tinatawag na kidney ay hindi na kasing tatag ng dati. Kaya sa parehong uri ng pagkain at parehong dami, ang epekto ay maaaring maging ibang-iba kumpara sa mga mas bata. Bago tayo magpatuloy sa pangunahing paksa, nais kong mag-ukol kayo ng 1 minuto upang isipin ang inyong mga mahal sa buhay. Kung mayroon kayong kapamilya o kaibigan na higit sa 60 taong gulang at itinuturing ang letsugas bilang isang hindi mawawalang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pagkain, mangyaring ibahagi ang impormasyong ito sa kanila. Ang isang maliit na kilos ninyo ay maaaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang mahabang landas patungo sa higaan ng karamdaman. Pagkatapos nito, isa-isa kong ipapaliwanag ng malinaw kung bakit maaring maging pabigat sa mga kidney ang letsugas, sino ang mga kailangang mag-ingat ng lubos, at kung paano ito kainin ng tama upang maprotektahan pa rin ang kalusugan. Pakiusap, subaybayan ninyo ito hanggang sa dulo dahil bawat minutong pakikinig ninyo ngayon ay maaaring kapalit ng maraming taon ng kapayapaan para sa inyong mga kidney sa hinaharap. Unang bahagi, ang pagtanda ng filter ng kidney pagkatapos ng edad 60 at ang papel ng potassium sa ating katawan. Ang ating mga kidney ay tahimik na nagtatrabaho na parang isang higanteng biological water filtration plant. Araw at gabi, sinasala nito ang bawat patak ng ating dugo upang panatilihin ang mahalagang sustansya at itapon ang mga dumi. Kahit na maliit at nakatago sa loob ng ating katawan, ginagampanan ng mga kidney ang isang napakasalimuot na gawain: pagsala ng dumi, pag-regulate ng tubig, pagbalanse ng electrolytes, at pagpapanatili ng katatagan ng buong katawan. Ngunit tulad ng anumang makina na tumatakbo sa buong buhay ng isang tao, hindi makakatakas ang mga kidney sa malupit na batas ng panahon. Kapag kayo ay lumampas na sa edad na 60, ang filter ng inyong mga kidney ay nagsisimulang tumanda ng mas mabilis kaysa sa ating inaakala. Kung ihahalin tulad natin ang kidney sa isang water filter, pagkatapos ng dekada ng walang tigil na paggamit, ang mga lamad ng filter ay nagiging manipis at marupok na. Ito ay parang isang lumang lambat na ginamit sa loob ng 20 o 2 taon. Ang mga butas ay hindi na masikip at may mga maliliit ng siwang. Noong kabataan, kahit na may mga mabibigat na bagay na kailangang iproseso ang katawan, sapat pa ang lakas ng filter ng kidney para makayanan ito. Ngunit sa edad na mahigit 60, ang mga glomeruli maliliit na filter sa kidney ay nasa isang marupok na estado. Kahit isang maliit na pressure na tumatagal ay maaaring magdulot ng tahimik na pinsala na hindi ninyo namamalayan.
Ito ang dahilan kung bakit maraming pagkain na itinuturing na ganap na malusog ay nagiging problema kung titingnan mula sa perspektibo ng isang tumatandang kidney. Ang lechugas halimbawa ay matagal nang itinuturing na simbolo ng malinis na pagkain, maraming tubig, mayaman sa fiber at mabuti para sa panunaw. Marami sa inyo ang naniniwala na ang pagkain ng lechugas araw-araw ay pangangalaga sa pangkalahatang kalusugan. Ngunit sa aking maraming taon ng malalim na pag-aaral tungkol sa mga kidney, kailangan kong sabihin na ang lechugas ay hindi kasing simple ng ating iniisip. Ang lechugas ay naglalaman ng medyo mataas na antas ng potassium. Para sa isang taong bata na may malusog na puso at malakas na kidney, ang potassium ay isang mahalagang mineral na tumutulong sa pag-regulate ng tibok ng puso at pag-alis ng sodium. Gayunpaman, kapag ang filter ng kidney ay tumanda na, ang kwento ay nag-iiba ng husto. Ang malaking halaga ng potassium, kasama ang magaspang na fiber na pumapasok sa katawan ay tulad ng pagbuhos ng isang malakas na agos ng tubig sa isang lumang filter. Ang matandang kidney ay hindi na sapat ang lakas upang iproseso ito, na nagreresulta sa matagal na sobrang trabaho. Ang maliliit na butil ng potassium ay naiipon sa mga siwang ng filter, tumataas ang panloob na presyon, at ang tissue ng glomeruli ay maaaring magtamo ng maliliit na pinsala o punit na hindi agad nagdudulot ng sakit. Ito ang tinatawag kong tahimik na pagkasira ng filter ng kidney. Kapag nasira ang filter membrane, ang protina sa dugo ay nagsisimulang tumagas sa ihi, habang ang mga laso na dapat ay nailabas na ay bumabalik at umaatake sa mga daluyan ng dugo, puso at utak. Ang nakakalungkot, halos walang kakayahan ng kidney na ayusin ang sirang filter. Kapag ang istruktura ng filter ay tumigas o lumuwag, ang landas sa hinaharap ay madaling mauwi sa artificial na dialysis, kung saan aasa na lamang kayo sa makina para gawin ang trabaho na dating ginagampanan ng inyong mga kidney. Kaya, nais kong tandaan ninyo ang isang napakahalagang bagay, ang isang sariwang dahon ng lechugas ay hindi palaging gamot. Para sa isang mahinang kidney, ito ay maaaring maging tulad ng pagkonekta ng isang high-pressure pump sa isang sirang filter na nagpapataas ng panganib ng mas mabilis na pagkasira. Ang kalusugan sa katandaan ay hindi nakasalalay sa pagkain ng maraming pagkaing may tatak na healthy, kundi sa tamang pag-unawa sa kakayahan ng sariling katawan. Kapag naunawaan ninyo ito, tunay na nagsisimula na kayong humakbang sa landas ng pagprotekta sa inyong mga kidney at pagpapahaba ng inyong buhay sa isang ligtas at napapanatiling paraan. Ikalawang bahagi, 3 maling kombinasyon ng lechugas na nakakasira sa kidney. Unang mapanganib na kombinasyon, lechugas at gamot sa alta presyon. Ngayon, kailangan nating suriin ang isang tunay na mapanganib na sitwasyon, hindi na ito pangkalahatang teorya. Kung mayroon sa inyo na umiinom ng gamot sa alta presyon araw-araw ayon sa reseta, lalo na kung regular itong iniinom tuwing umaga bilang isang obligadong gawi, ang ibabahagi ko ay hindi isang pagpipilian kung pakikinggan o hindi, kundi isang kaalaman para mabuhay na kailangang itatak sa isipan. Maraming uri ng gamot sa alta presyon ngayon, lalo na ang mga may sangkap na diuretic, ay dinisenyo upang tulungan ang katawan na maglabas ng sodium na nagpapababa ng presyon sa mga daluyan ng dugo. Gayunpaman, may isang espesyal na grupo ng mga gamot na tinatawag na potassium-sparing diuretics. Ang epekto ng mga gamot na ito ay panatilihin ang potassium sa loob ng katawan, pinipigilan ang kidney na ilabas ito sa ihi upang maiwasan ang kondisyon ng mababang potassium na maaaring magdulot ng irregular na tibok ng puso. Ang problema ay kapag ang kidney ay humina na dahil sa edad at ang kakayahan nitong i-regulate ang potassium ay nabawasan, ang matagalang pagpapanatili ng potassium ay isa ng tahimik na pasanin. Sa ganitong sitwasyon, ang lechugas ay hindi na lamang isang simpleng gulay kundi nagiging isang puro na pinagkukunan ng potassium. Kapag kayo ay umiinom ng gamot na nagpapanatili ng potassium at sabay na kumakain ng maraming lechugas araw-araw, lalo na kung hilaw at sa malaking dami, para na rin kayong nagbubuhos ng gasolina sa isang bombang malapit ng sumabog. Ang potassium sa dugo ay mabilis na tataas hanggang sa puntong hindi na makasabay ang puso, nahahantong sa malubhang irregular na tibok ng puso o kahit bigla ang paghinto nito. Malinaw ko pa rin naaalala ang kwento ni Mang Victor, isang 65 taong gulang na lalaki
na personal kong nakausap sa aking profesional na trabaho dito sa Pilipinas. Siya ay isang ehemplo ng tao na kung titingnan mo ay iisipin mong mabubuhay ng napakatagal. Buong buhay siyang masipag. Nang magretiro, mas lalo niyang binigyang pansin ang kanyang kalusugan. Matapos ang isang general check-up, sinabihan siyang medyo mataas ang kanyang presyon at niresetahan ng gamot na iinumin araw-araw. Mahigpit niya itong sinunod, walang pinalampas na dosis. Kasabay nito, napanood niya sa isang palabas sa telebisyon na ang pagkain ng maraming berdeng gulay ay nakakatulong magpababa ng presyon. Kaya't nagpasya siyang ganap na baguhin ang kanyang dieta. Pinili niya ang lechugas bilang kanyang pangunahing pagkain sa paniniwalang ito ay magaan, malamig, malinis at mabuti sa katawan. Sa bawat kainan, naguhugas siya ng isang malaking planggana ng lechugas. Ginagamit itong pambalot sa kanin o sa ulam. Imbes na mga sitsirya, isinasawsaw niya ang lechugas sa bagoong o suka. Ang kanyang pamilya ay panatag na makita ito. Iniisip na nasa tamang landas ang kanilang ama sa pangangalaga ng kalusugan. Ang kanilang refrigerator ay laging puno ng sariwang lechugas. Ang trahedya ay nangyari isang gabi ng linggo. Mapayapa ang lahat habang ang pamilya ay nagsasalo-salo sa hapunan na may kasamang inihaw na liempo. Halos hindi ginalaw ni Mang Victor ang karne. Kumuha lamang siya ng ilang kutsarang kanin, ipinatong sa 2 malalaking dahon ng lechugas, nilagyan ng sausawan, at kinain tulad ng dati. Nang malapit nang matapos ang hapunan, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib, namutla ang mukha, at bumagsak sa mesa. Nagpanik ang buong pamilya, tumawag sa 911, habang minamasahe ang kanyang mga kamay at paa, umaasang magigising siya, ngunit hindi na bumalik ang kanyang malay. Nang siya ay dinala sa emergency room, ang kanyang ECG ay halos naging isang tuwid na linya. Ang agarang blood test ay nagpakita na ang antas ng potassium sa kanyang dugo ay sumipa sa 7.0 mmol, isang antas na hindi na kayang tiisin ng kalamnan ng puso. Agad kaming nagsagawa ng CPR at gumamit ng mga gamot pang emergency para mapababa ang potassium, sinusubukang agawin ang bawat segundo. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang puso ay ganap nang naparalisa ng lason ng potassium at hindi na muling tumibok. Siya ay pumanaw dahil sa acute cardiac arrest sanhi ng hyperkalemia. Nang kausapin ko ang pamilya, nalaman kong hindi sila kailanman nabalaan na ang kombinasyon ng kanyang gamot sa alta presyon at ang labis na pagkain ng lechugas ay lubhang mapanganib. Hinawakan ng kanyang anak na babae ang aking kamay, humagulgol at sinabi sa kawalan ng pag-asa, hindi naman po naninigarilyo o umiinom ng alak si tatay. Kumakain lang siya ng lechugas para lumusog. Bakit po naging lason iyon? Ang tanong na iyon ay bumabagabag pa rin sa akin hanggang ngayon. Ang katotohanang medikal ay malinaw ngunit napakasakit. Ang kidney ni Mang Victor, dahil sa natural na pagtanda, ay humina na at ang kakayahan nitong maglabas ng potassium ay bumaba na sa halos kalahati kumpara noong bata pa siya. Kasabay nito, umiinom siya ng gamot na pumipigil sa paglabas ng potassium. At ang pinakadelikado sa lahat, araw-araw siyang kumakain ng napakaraming lechugas, isang gulay na mayaman sa potassium, sa ilalim ng paniniwalang ito ay lubos na malusog. Ang 3 salik na ito ay nagsama-sama na naging sanhi ng pagtaas ng potassium sa kanyang katawan nang hindi na makontrol. Sa aspetong pisyolohikal, ang sobrang potassium sa dugo ay ginugulo ang electrical signaling system ng puso. Sa simula, ang katawan ay nagpapadala ng malabong senyales tulad ng pamamanhid ng kamay at paa o di pangkaraniwang pagkapagod, ngunit madali itong mabaliwala. Pagkatapos, ang puso ay maaaring biglang huminto nang walang anumang malinaw na babala. Ito ay isang trahedya na nagmula sa maling kaalaman sa pagkain, hindi dahil sa masamang kapalaran. Kailangan ninyong itatak sa inyong puso't isipan na ang isang sariwang dahon ng lechuga sa inyong plato, kapag mali ang kombinasyon sa gamot, ay maaaring gawing huling hapunan ang isang masayang salo-salo. Ikalawang mapanganib na kombinasyon, lechugas at hilaw na isda, kinilaw o karne. Sa maraming taon ng pakikipag-ugnayan sa mga nakatatanda, napansin ko ang isang napakakaraniwan ngunit mapanganib na paniniwala na ang lechugas basta't hugasan sa ilalim ng umaagos na tubig ay malinis na.
Sa katotohanan, kung sisilipin ang ibabaw ng dahon ng letsugas sa ilalim ng mikroskopyo, makikita ninyo ang hindi mabilang na maliliit na kulubot at buhok na bumubuo ng isang perpektong maze para pagtaguan ng bakterya. Ang natural na istrukturang ito ang dahilan kung bakit ang letsugas ay isang matibay na tirahan para sa mga mikroorganismo, gaano man ito kasariwa at kaluntian sa paningin. Sa mga mas bata, malakas pa ang asido sa tiyan at sapat pa ang lakas ng immune system upang puksain ang karamihan sa mga bakterya na pumapasok sa katawan. Ngunit pagdating sa edad na 70, ang tiyan at immune system ay parang isang pader na unti-unti nang gumuho. Ang mga bakterya ay hindi na napipigilan sa tiyan kundi dumidiretso na sa daluyan ng dugo, umaatake sa pinakamahihinang organo at ang kidney ay isang napakadaling target. Hindi ko malilimutan ang kaso ni Aling Lorna. 72 taong gulang na nakatira sa isang maayos na subdivision sa Quezon City. Siya ay isang maingat na tao, laging naniniwala na ginagawa niya ang lahat ng tama para protektahan ang kanyang kalusugan. Organic na letsugas lamang ang kanyang kinakain, binili mula sa isang pinagkakatiwalaang tindahan. Isang gabi, sa isang masayang salo-salo ng pamilya, siya at ang kanyang mga anak ay kumain ng sariwang kinilaw na isda na may kasamang letsugas. Siya mismo ang naghugas nito ng mabuti 3 beses sa ilalim ng umaagos na tubig sa pag-aakalang ito ay ganap ng ligtas. Subalit kinaumagahan, nagsimulang magbigay ng babala ang kanyang katawan. Siya ay ginaw na ginaw, nilagnat ng halos 39 degrees Celsius at nagsimulang magdeliryo. Inakala niyang simpleng indigestion lang ito, ngunit kinabukasan, lumala ang kanyang kalagayan nang hindi na siya makaihi. Ang kanyang malay ay unti-unting nawala at dinala siya sa emergency room sa isang kritikal na kondisyon. Ang resulta ng pagsusuri ay nagpabigat sa aming mga puso. May listeria bacteria sa kanyang dugo at mga kidney. Ang listeria ay hindi isang ordinaryong food poisoning bacteria. Ito ay may kakayahang mabuhay at dumami kahit sa malamig na temperatura ng refrigerator. Sa kasong ito, ang listeria ay nagtago sa mga kulubot ng dahon ng letsugas. Ginamit ang protina mula sa hilaw na isda bilang pagkain at mabilis na dumami. Nang makaharap nito ang mahinang immune system ni Aling Lorna, madali itong nakalusot sa harang ng tiyan at dumiretso sa mga kidney sa pamamagitan ng dugo. Ang resulta, acute glomerulonephritis, malubhang pinsala sa tissue, sepsis at pagkakomatose. Ang isang dahon ng letsugas na mukhang walang panganib, kapag isinama sa ugali ng pagkain ng hilaw, ay maaaring maging isang patalim na may lason para sa mga nakatatanda na may mahinang immune system. Ikatlong mapanganib na kombinasyon, ang trahedya ng sabaw ng letsugas at ang ugali ng pagtitipid. Ngayon, kailangan nating harapin ang ikatlong bitag at marahil ang pinakamasakit sa lahat dahil hindi ito nagmula sa kamangmangan kundi sa kahanga-hangang ugali ng pagtitipid ng mga nakatatanda. Nais kong magtanong sa inyo, kapag may natitirang mga lanta ng dahon ng letsugas sa inyong refrigerator, ano ang karaniwan ninyong ginagawa? Karamihan, dahil sa panghihinayang, ay hindi ito itatapon kundi pakukuluan ng mabuti sa tubig. Lalagyan ng kaunting asin, patis, at gagawing isang mainit na sabaw. Sa edad na ito, kapag mahina na ang panlasa at mga ngipin, walang mas madaling lunukin at mas nakakaginhawa kaysa sa isang mangkok ng mainit na sabaw. Ngunit ang mismong sabaw na ito na tila hindi nakakapinsala ay maaaring pumuno ng tubig sa inyong mga kidney at baga na maglalagay sa inyo sa isang estado ng pagkasakal sa gitna ng gabi, isang uri ng pagkalunod sa lupa na hindi inaasahan ng marami. Habang nagkakaedad, humihina ang ating panlasa, kaya't para sa parehong kaldero ng sabaw, madalas ay mas maalat ang ating timpla nang hindi namamalayan. Kung ang sabaw na iyon ay may letsugas na mayaman sa potassium at dinagdagan pa ng asin, patis o iba pang pampalasa, ito ay hindi na pagkain kundi isang electrolyte bomb kung saan ang sodium at potassium ay puro sa mataas na konsentrasyon. Ang sodium mula sa maalat na sabaw ay humihigop at nagpapanatili ng tubig sa mga daluyan ng dugo. Ang matanda at mahinang kidney ay hindi na kayang ilabas ang sobrang tubig na iyon. Kapag wala nang mapuntahan ng tubig, hahanapin ito ang pinakamahinang bahagi at ang baga ang unang nagdurusa. Ito ang tinatawag na pulmonary edema.
Ito ay isang kondisyon kung saan ang tubig ay umaapaw mula sa dugo papasok sa mga baga na nagiging sanhi ng pagkalunod sa sariling likido ng katawan. Mga minamahal kong kababayan, naiintindihan ko ang tukso ng isang mainit at maalat na sabaw. Ngunit alalahanin ninyo, ang inyong mga kidney ay hindi na kayang pasanin ang bigat ng tubig at asin na iyon. Ang sarap sa dila ay panandalian lamang, ngunit ang kapalit ay maaaring ang takot na masakal sa gitna ng kadiliman. Ang pagkain ng hindi gaanong maalat ay maaaring hindi kasing sarap sa simula, ngunit isipin ninyo ito. Ang pagbabawas ng alat ay hindi lang pangangalaga sa sarili, kundi isang malalim na pagmamahal sa inyong mga anak para hindi sila mataranta sa isang emergency call sa hating gabi. Ikaapat na mapanganib na kombinasyon. Lechugas at mga pinatuyong pagkain tuyo-daing. Sa pagkainan ng maraming pamilyang Pilipino, kapag may lechugas, madalas kasama ang mga pagkaing tuyo at maalat tulad ng tuyo, daing o tinapa. Marami pa ang may ugali na kainin ng buong isda, kasama ang buto, sa pag-aakalang makakakuha sila ng maraming calcium para sa kanilang mga buto. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang kombinasyong ito ay maaaring magdikit-dikit sa loob ng kidney at bumuo ng matutulis na estruktura na parang mga bubog mga kidney stones. Ang lechugas ay may sangkap na tinatawag na oxalic acid. Kapag ito ay pumasok sa katawan at sumama sa calcium mula sa tuyo o daing, may posibilidad silang magdikit ng mahigpit tulad ng dalawang magnet upang bumuo ng calcium oxalate stones. Sa mga mas bata, kung malakas ang daloy ng ihi at sapat ang inom ng tubig, ang maliliit na kristal na ito ay maaaring mailabas. Ngunit sa mga nakatatanda na madalas ay kulang sa inom ng tubig at mahina ang daloy ng ihi, ang mga kristal na ito ay tahimik na naiipon araw-araw. Ang mga batong ito ay hindi bilog at makinis. Sa ilalim ng mikroskopyo, ang mga ito ay parang mga basag na salamin o matutulis na tinik. Sa tuwing sinusubukan ng mga batong ito na dumaan sa makitid na ureter, sinusugatan nila ang manipis na lining na nagdudulot ng pagdurugo at matinding sakit, isang sakit na inihahalin tulad sa sakit ng panganganak. Ang masarap na balot ng lechugas at tuyo ay maaaring maging isang tahimik na sandata na unti-unting sumisira sa inyong mga kidney mula sa loob. Ikatlong bahagi, ang lihim ng 30 segundong pagbabanli at ang paraan ng pag-neutralize. Ngayon na ang oras para iwaksi ang mga takot at sindihan ang ilaw ng pag-asa. Ang lechugas ay hindi ang kalaban. Ang problema ay nasa paraan ng ating paggamit nito. Kung hawak ninyo ang gintong susi, ang lechugas ay hindi lamang magiging ligtas, kundi maaari pang maging isang epektibong pagkain para sa kidney. Ang susi na iyon ay ang teknik ng tamang pagbabanli sa loob ng 30 segundo, kasama ang pares ng luya at bawang. Kapag maghahanda ng lechugas, ilubog ang buong dahon sa kumukulong tubig sa loob ng eksaktong 30 segundo, hindi hihigit, hindi kukulangin, at pagkatapos ay agad itong hanguin. Sa maikling panahong ito, 1. Mahigit 50% ng potassium na nakatago sa istruktura ng dahon ay matutunaw sa tubig at maaalis. 2. Ang oxalic acid na sanhi ng kidney stones ay makabuluhang mababawasan. Ang mga mapanganib na bakterya tulad ng Listeria o E. coli na nagtatago sa mga kulubot ng dahon ay ganap na mamamatay. Lagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang pagkain ng hilaw na lechugas ay lason para sa matatandang kidney. Ngunit ang pagkain ng lechugas na dumaan sa tamang pagbabanle ay nagiging gamot na nagpoprotekta sa kidney. Para makamit ang pinakamataas na antas ng kaligtasan, may isa pang huling sikreto. Isama ang binanliang lechugas sa kaunting luya o bawang. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, ang kidney ay isang malamig na organo, habang ang lechugas ay may malamig na katangian din. Ang luya at bawang ay mga mainit na pagkain na nagneneutralisa sa lamig ng lechugas, tumutulong sa mas magandang daloy ng dugo sa area ng kidney at nagpapabuti sa epekto ng pagsala ng mga ito. Mula ngayon, sa halip na kumain ng malamig at mapanganib na hilaw na lechugas, ituring ito bilang isang bahagyang nalutong gulay na nilinis ng kumukulong tubig at lagyan ng maliit na pampainit na luya o bawang. Ikaapat na bahagi, ang dieta ng lechugas, mansanas at puti ng itlog para sa taong 2026. Kung nais ninyong salubungin ang taong 2026 na may kakayahang maglakad ng maginhawa sa parke, sa halip na nakahiga sa kama ng karamdaman,
Mangyaring itatak sa isipan ang mga panuntunang ito para sa almusal at tanghalian. 1. Almusal na naglilinis. Pagkatapos ng mahabang gabi, ang tiyan at kidney ay kagigising pa lang. Huwag silang biglain ng mabibigat, mamantika o maaalat na pagkain. Sa inyong almusal, iminumungkahi ko ang binanliang letsugas at kalahating mansanas. Ang mansanas ay may pectin, isang uri ng fiber na tumutulong sumipsip ng masamang kolesterol. Ang kombinasyong ito ay dahan-dahang nililinis ang mga kidney. 2. Tanghalian, hapunan na nagpapalakas. Kailangan ninyo ng protina na ligtas para sa kidney. Iminumungkahi ko ang binanliang letsugas na may kasamang puti ng itlog, egg whites. Ang puti ng itlog ay isa sa mga pinakamalinis na protina. Halos hindi gumagawa ng maraming lason orya kapag na-metabolize. Ito ay mayaman sa albumin na tumutulong na mapanatili ang mga kalamnan, lalo na sa hita, na mahalaga para sa paggalaw at pagbabawas ng bigat sa kidney. Subukan ang 2 nilagang puti ng itlog kasama ang maraming binanliang letsugas na may kaunting sawsawan lamang. Ang almusal ay para sa paglilinis, ang tanghalian, hapunan ay para sa pagpapalakas ng kalamnan. Ito ang Kidney Repair Diet version 2026 na aking pinakainaalagaan. Pangwakas na mensahe. Mga ginigiliw kong kababayan, lubos akong nagpapasalamat sa inyong pagtitiyaga na makinig hanggang sa huling sandali. Ang mga ibinahagi ko ay hindi lamang tungkol sa tamang pagkain ng letsugas, kundi isang filosofiya para mabuhay ng malaya sa labas ng ospital. Sa likod ng lahat ng aking prangkang pananalita ay iisa lamang ang hangarin, na hindi kayo magkasakit, na hindi ninyo kailangang danasin ang hirap sa ospital, at na mabuhay kayo ng malusog, matalas ang isip, at matatag hanggang sa edad na 100. Ang kalusugan ay hindi isang regalo ng tadhana. Ito ay tapat na resulta ng hindi mabilang na maliliit na pagpili na paulit-ulit nating ginagawa sa ating hapagkainan araw-araw. Kung mula ngayon ay magkakaroon kayo ng lakas ng loob na baguhin ang mga dating gawi, naniniwala ako na sa 2026, makikita ninyo ang isang mas malusog at mas masiglang bersyon ng inyong sarili. Bago ako magtapos, mayroon akong isang taimtim na pakiusap. Kung ang mga ibinahagi ko ngayon ay nag-iwan ng kahit kaunting bakas sa inyong puso, mangyaring i-share ang kaalamang ito sa inyong mga kapitbahay, kaibigan at kamag-anak. Ang isang pag-share ay maaaring maging isang malaking gawa ng kabutihan na maaaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang isang pagpapa-ospital o isang malubhang pangyayari sa buhay. Muli, ako po si Dr. Magtanggol Po, nagpapaalala na ang kalusugan ay ang tunay na kayamanan. Maraming salamat po.